nagdalawang isip na pumayag ulit na sumali dito sa season 2. Opo. Kasi siyempre may ka-love team ka na tapos sa may kumbaga nasa love triangle ka. Opo. Ito pong project na to talaga sobrang malaking pasasalamat po ako sa project na to. Wala po ako dito sa kinuupuan ko ngayon kung wala to. And wala po lahat talaga. Kundi dahil sa Modiana Section E. Kaya sobrang laki pong pasasalamat ko sa lahat ng tao. Pinadres, Ashton, sa lahat po na tumulong sa amin. Maraming salamat po. And kahit may ka-love team na po ako ngayon, parang open naman po kami ni Angela. Parang kahit anong project po na ibigay sa amin, gagawin po talaga namin. Pero walang twist na yung love team nyo ano dito sa Modiana section. Wala pa, Ate Lara, no? Wala pa po eh. Wala pa. Wala pa po. Ayun. Ayun, salamat po. Thank you. Direk, gaano yung challenge mo dito sa dami ng mga bagets na ide-direct mo? Paano po yun? Actually, swerte po ako. Kasi si Directed na ang nakapag-assemble, nakapagpiga, nahihanda ang mga bagets. So I think, I've been hearing from their collaborators from season 1 na actually proud daw sila sa mga boys, kila Ashley, sa mga girls, na talagang nag-level up yung discipline, yung, di ba, na ngayon, hindi na kasing gulo. Joke lang. Magulo pa rin, pero disiplinado. Ayun. Pero ano na-discover mo sa sa love team ni na Astin at saka ni Andres? Ano ba na-discover ko? Kinikilig ka ba sa dalawa? Ay, naku, oo. Ang mga tao sa tabi ng Video Village, ewan ko kung narinig nyo rin ako minsan. Kasi ano naman po ako, hindi ko tinatago ang reaction ko each time na nagka-take. Kasi feeling ko dun effective, di ba sir? Pag ayun. So, meron talaga. Kapag napapanood mo pa lang sa rehearsal, there's really something about this tandem that just really clicks and works. But also because they're very hardworking. I love working with them, with all of them. But yun, of course, si Ashton and si Andres, they carry the show with sobrang dami nilang scenes every day. I really love the idea that they look out for each other, not just with each other, but with the rest of the cast. So may ganun kasi silang quality about their tandem. Yun. Okay, thank you, Direk. At siyempre sa Astres, may pressure ba sa inyo at saka nung malaman yung may season 2 itong serye nyo since successful na yung season 1? Sa pressure naman po, parang sa tingin ko, kahit anong work meron, kailangan may pressure talaga. Kasi kung walang pressure, you're not you won't be as inclined to give it your all. Pero, ayun nga, really the emphasis talaga is we just want to make a show that everyone can enjoy. And the storyline on its own is very beautiful, and with the right production team, with Direct P and our producer, Miss Iris, talagang I believe that because of how complete we are as a unit, as a cast, talagang di kami napapressure ngayon. Parang we're enjoying the whole process, and I think yan yung pinaka-importante talaga. Kapag nag-i-enjoy yung proseso ng shooting and the whole project on its own, I think everything will follow. Yes. Astin? Ako po, una ko po na-feel nung nalaman namin magkakasisi ko. Siyempre, excitement. And kasi kasi ako hindi lang ako, for sure silang lahat din na sobrang lapit din talaga na sila sa section E. Kasi sobrang, ang dami talagang na-open opportunities na doors, hindi lang sa akin, kundi sa aming lahat. And nalaman namin na magkakasisi ko, sobrang happy kami. And of course, may pressure po na naramdaman. Kasi parang, alam mo yun, sana mahalin pa rin. Kasi ang tagal namin na-stop. So, naisip namin, nagsawa na ba yung iba? Or kapag tinuloy ba namin to ng ganun katagal na yung gap, may excite pa ba sila? Ganun. Pero, na-realize ko parang, as long as ina-enjoy mo, mas mabibigay mo kasi yung best mo. And kapag binibigay mo yung best mo, mas mapipili ng audience na nag-enjoy ka lang. Mas ma-enjoy din nila yung papanood nila. Okay, thank you. Thank you so much po. Up next, can we have from Philstar, Ms. Dalian Carvajal. Hello. For Rabin, what can you say about the brewing rivalry between you and Andres? Kasi yung fandom nyo parang rabid fans, yung nakaka-apekto ba yun sa friendship nyo ni Andres?
Or it's a healthy competition? Ako po, hindi eh. Parang pagbalik po namin na magtitaping namin ng Mutya, parang na-miss pa nga po namin yung isa't isa eh. Talaga doon sa workshop po, may workshop po kasi kami kay Miss Ana Fileo. Napag-usapan po namin yan kung nagbabasa-basa ba ako, ganyan-ganyan. Kasi simula po nung nagsisimula pa lang kami ng ang Mutya na Section E, sinasabi sa akin ni Andres, parang sinasabi ko po sa inyo lahat na parang kuya ko talaga yan. Kasi tinuturo talaga sa akin yan na huwag kang magbabasa ng mga comments masyado, ganyan-ganyan, para di ka naapektuhan. Kaya nung sa workshop namin, napag-usapan po namin yan na meron talagang times na may nababasa ako mga comments, tapos minsan nalulungkot po ako. Tapos parang ni-remind po niya ako dun sa workshop na yun na okay, game na ulit tayo, mag-shoot na ulit tayo, huwag kang magbabasa-basa ng mga comments masyado para di ka naapektuhan. Yun po, okay po kami. Okay, what can you say, Andres? Ayun nga, sa tingin ko din, like, when we come to work talaga, we're all friends really, and that's what was the beauty of ang Mutya ng Section E talaga, was the bond with everyone in the cast, and I think that's what brought the magic really. And kahit naman nag-aaway sila minsan, it's important to try not to look into it too much talaga, because at the end of the day, we're all friends really, and we enjoy each other's company, so parang really, at the end of the day, I don't see it that there's a rivalry, honestly. I see that they're just very supportive and they just want the best for us, and ayun. They're just fans, being fans, mga supporters. And for the rest of the cast, kasi yung title, Dark Side. So how do you handle your dark side in real life? Rafa, you want to start? All the ladies here sa likod, yeah. Ano po ulit yung question, sorry? How do you handle your dark side? Paano ko siya na-handle? Sa sarili ko lang, hindi ko siya, ano ba tawag doon? Parang pinapa-feel sa iba yung dark side ko kasi alam kong paano ba kasi marami na din akong dark side na din sa sarili pero hindi ko siya ina-expose, parang hindi ko sinishare kasi nahandle ko siya sa sarili. Yes, you wanna keep it to yourself. Yes, pinag-pray ko na lang, like, kinakausap yung sarili ko, lahat ng problema ko, like, yun. Ganun ko siya inahandle yung dark side. Parang good energy lang all the Yes, way. ayoko kasi